Kristaps Porzingis, Steph at Seth Curry. Maglalaro ba kontra Boston Celtics bukas? Tara at alamin natin. Simulan natin kay Kristaps Porzingis. Ayon sa latest reports, trending positively ang recovery niya at may malaking posibilidad na makapaglaro siya laban sa Boston. Kung mangyari man ito, napaka-ironic at dramatic dahil dating powerhouse team ang Boston at ngayon posible siyang mag-debut kontra sa isa sa mga elite teams sa East. Ano ang ibig sabihin nito para sa Warriors? Una, makakadagdag siya agad ng floor spacing, shot blocking, secondary scoring option. Against Boston, napaka-importante ng rim protection dahil kilala ang Celtics sa aggressive drives at three-point shooting. Kapag nasa loob si Porzingis, mas magkakaroon ng defensive anchor ang Warriors. Pero realistic tayo, kung maglalaro siya malamang limited minutes muna, around 15 to 22 minutes para hindi ma-overload agad ang katawan niya. Ang tanong, sapat na ba yun para makagawa ng impact? Oo, dahil kahit limited minutes, ang presence niya pa lang sa paint at sa perimeter ay magbabago na ng defensive scheme ng Celtics. Ngayon, punta tayo sa pinakamalaking pangalan, si Stephen Curry. Sa ngayon, listed pa rin siyang out o game time decision depende sa final evaluation ng medical staff dahil sa knee issue. Malaking factor ito laban sa Boston. Kapag wala si Steph, bumibigat ang pressure sa ball handlers. Mas madali mag-switch defense ang Celtics. Nawawala ang gravity na nagbibigay ng open shots sa teammates. Pero kung sakaling maklear siya, kahit limited minutes lang, malaking psychological boost na iyon para sa Warriors. Isipin nyo, Curry pulling up from deep against Boston's defense. Ibang level agad ang spacing at confidence ng buong team. Pero realistic expectation, kung hindi pa 100% si Steph, mas pipiliin ng Warriors na huwag siyang ipilit. Mas mahalaga ang long-term health kaysa isang regular season game. Ngayon naman kay Seth Curry. Si Seth ay patuloy pa ring recovering mula sa sciatic nerve issue. Hindi ito simpleng injury, nerve-related ito, kaya mas maingat ang team sa pagbabalik niya. Mukhang hindi pa siya makakalaro kontra Boston. Sayang dahil ang bench shooting niya sana ay malaking tulong laban sa Celtics sa second unit. Kilala si Seth bilang isa sa mga pinaka-efficient shooters sa liga. Kapag bumalik siya in the coming weeks, makakatulong siya lalo na kung wala pa rin si Steph sa ilang games. Ngayon pag-usapan natin ang actual matchup. Boston ay kilala sa physical defense, elite wing scoring, three-point shooting. Kung walang Steph, kailangan ng Warriors na 1. Pabilisin ang ball movement. 2. Gamitin ang size advantage kung maglalaro si Porzingis. 3. Limitahan ang turnovers. Kung maglalaro si Porzingis, pwede nilang i-expose ang interior defense ng Boston sa pick and pop situations. Kung wala si Steph, magiging grinded out defensive game ito. Pero kung parehong maglaro si Steph at Porzingis, ibang level ang offensive ceiling ng Warriors. So mga Kadab Nation, ito ang sitwasyon. Porzingis, possible debut versus Boston. Steph, game time decision, still rehabbing. Seth, still recovering. Sa tingin nyo ba mananalo ang Warriors kahit kulang sa full strength? O kailangan muna nilang hintayin ang full healthy lineup bago makipagsabayan sa elite teams? Comment down below ang prediction ninyo. Don't forget to like, share at subscribe para sa latest Warriors updates. Peace out.